Nako, supalpal ngayon kay Cayetano, itong si Matibag, no? Talagang binanata niya. Paano ba naman kasi? 2020, 2019 pa, yung tinatawag na sports game, sinisilip, hindi doon na-liquidate, no? Kasi sa mga budget po, nililiquidate lahat yan para malaman kung magkano yung presyo na gastos. Hindi doon na-liquidate. Ngayon, pinalagan ni Cayetano siya na sabi ni-liquidate daw. Tignan mo talaga, makikita mo pag nakakita sila na hindi sila makausad sa katwiran, ipakukulong nila. Ganto ngayon dito, di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Talagang panahon na to, lahat ipakukulong. Tuwan-tuwa yung mga yan, tuwan-tuwa yung mga loyalista. Kasi, sabi ko nga sa inyo, kahit gaano katotohanan na harap-harapan na nangyayari ngayon sa bansa natin, baliwala sa kanila yan, basta mapakulong lang yung lumalaban sa kanila. Yun ang gusto nila. Ano ba, sabi ko nga sa'yo, galit sila kay Marcoleta, galit sila kay Cayetano, no? Wala na silang pakialam doon sa katotohanan. Kahit yung flood control na natatakpan na, kahit yung katotohanan sinasabi ni Cayetano, wala silang pakialam. Mawala lang sa kanila, malandas nila, wala silang pakialam kahit may masaktan. Ganun po yan. Biruin mo, binabastos lahat, di ba? Religion, INC, Muslim, Jehovah, kay Joel Villanueva. Lahat ng religion, binabastos nila eh. Wala silang pakialam. Di ba? Wala silang pakialam. Ang gusto na nila, kutsain, asarin, maghigante sa mga kalaban at padapain lahat ng kalaban. Di ba? Yan na talaga, nakikita natin. Pero di bale, 12 days to go na lang. Ay, sorry. 12 days to go na lang, may dakilang Babylonia babagsak. Hula sa Biblia yun, hula sa Biblia yun. Hindi akin yun. Di ba? Pero wala yan, kalimutan mo yan. No, dito nga po, talagang nagwala talaga si Cayetano rito. Talagang kita mo naman no, wala na ibang lumalaban ngayon maliban kay Cayetano. No, pero check natin, sigurado tayo, maaaring ipakulong talaga nila si Cayetano. Gagawa ng ano yan, paniwalang-paniwala yung mga loyalista, no? Kung ikaan niya, kung walang kaso, ba't makukulong? Kung gawa-gawa lang yung kaso, talagang makukulong. Isipin niyo yung rally ng INC, wala namang kaso yung bus, 27 na bus, wala namang kaso, may papeles, may violation, impound yung bus, Imagine, i-impound yung bus, walang violation, yun nga lang, gawa-gawa o hindi? Gawa-gawa! Gawa-gawang kaso! Saka nakakita, walang violation, kukunin sa sakyan mo? O edi kasi para ayaw nila makarating yung rally sa INC, para konti lang. Di ba? Yun ang purpose nila. Isipin mo sa maliit na bagay, ginagano nila, what if pa kaya sa malaki? Sabihin nyo, walang kaso si Marcoleta, may kaso si Marcoleta. Nag-donate si Marcoleta, inamin niya, oo, may nag-donate sa kanya. Anong naging kapalit? Wala naman Di ba? Pero okay lang, di bale, gawin na lahat nila gusto nilang gawin. Sabi ko nga, si Satanas, pag nagmalapit ng parusahan, tandaan nyo si Satanas kasi nagmamadali na. Kasi nyo, dumadami aksidente, may namamatay, may nababangga. Isa, naglalakad lang, na disgrasya. Di ba? Ang dami niyan. Kasi si Satanas, nandadamay na. Nang nunukso, uniudyukan ka, sige, ikaan niya, nanay mo, sige, nanay mo, gulpihin mo, nanay mo, bugbugin mo. Nanguudyok si Satanas kasi malapit na, alam ni Satanas, malapit na ang kaparusahan niya sa paghukom. Diba, sa huling araw na tayo. So, si Satanas nagmamadali ng mandamay. Idinadamay niya na, binubulag niya na yung mga tao. Gumawa kayo ng kasalanan, sige lang, nandadamay na siya para may kasama siya sa impyerno, na parusahan siya. Kasi paparusahan si Satanas malapit na. Kaya si Satanas, alam niyang malapit na, gumagawa ng kasamaan. Ngayon din dito sa panahon natin, kapag malapit na, gumagawa na sila, nagmamadali na sila. Di ba? Alam niyo na kung ano ibig sabihin malapit na. Dahil ang Diyos hindi nagpapabaya, tandaan niyo. Buhay ang Panginoon Diyos. No, ngayon lang, kala niyo sagana kayo. No? Hindi lahat forever sa inyo yung termino na yan. Yung term nyo, 2 years na lang, akala nyo, inyo pa rin yan. Hindi na po. Darating talaga. Kahit hindi lang sa baka nga 12 days to go na lang. Hindi naman. Ano yun? Anniversary yun ng isang INC. Anniversary yun. Andun talaga ay mananalangin lahat. No, para sa kabutihan ng bansang Pilipinas. Di ba? Panoorin natin si Cayetano dito sa kanyang pahayag. Tungkol dito kay Matibag. Biruin mo sa SEA Games 2019 pa yon, binubutasan nila. Biruin mo ang daming pwedeng asikasuhin, yung ngayon pa, no? Talaga isipin nila, ay may kaso yan. Iimbestigahan ba kung walang kaso? Hindi! Kahit walang kaso yan, gagawa na ilang kaso yan. Tapos ipa-plunder si Cayetano, makukulong. Kukulong si Robin, kukulong si Bongo, lahat ikukulong nila. Diba? Para walang kaaway, walang kaano-ano. Sabi na, trabaho lang. Trabaho? Yung Senado, piloto ng tao, kukulong nyo?
Malapit na, don't worry. Relax lang kayo mga kaibigan, mga kapatid. Relax lang tayo, ha? Dahil darating ang araw na lulubog din ang araw. Hindi lahat ng araw nakasikat, tandaan mo. Lumulubog din yan pagdating ng gabi. Presentation na to o itong impeachment court because what Eto, you're doing is panoorin not natin si helping. Cayetano sa So, kanyang payag. First and Dito foremost, nito, sa sinabi teka po lang, ni nawala Senator yung sounds. Nawala Padilla, yung sounds. I won't ask na ipa-play na yung video, but quite exhaustive yung sinabi ni NBI Director about the Southeast Asian Games. Yan yung inaalala pa. Ang tagal na, wala namang kaso gagawin ng issue, hindi doon na-liquidate. Para makulong nga to si tong mamang ito. Tingnan mo gaano garapalan yung ginagawa nila, no? Wala silang pakialam kahit yung mga taong bayan nagrereklamo na garapalan na siya, sabi nyo. Basta may mga trolls nang tatanggol sa kanila. May mga naniniwala sa kanila kahit bulag-bulagan sa kanila. Walang problema sa kanila yon. Basta gagawin nila yung gusto nila ngayon. Todo na ginagawa nila para si Satanas. Todo na. So if the intention was to have a chilling effect, we already have that chilling effect. May 11, hinabol dito sa session hall na to ng mga ahente ng NBI si Senator Bato. May 13, nagkaroon ng enkwentro, putukan, pinipilit ng NBI na hindi sa loob ng Senado, but we have all the evidence that it was inside the Senate. Harap-harapan sila sisinungaling, harap-harapan sila nagpapakulong, harap-harapan sila tatatakip, harap-harapan sila na iniisa-isa yung mga binubutasan yung mga senador. Wala sila harap-harapan na ginagawa nila kasi alam nila yung tao hindi na makakapalag di pagiging diktador na yan. Pagiging diktador na yan. Biruin mo, wala talaga Harap-harapan ka na ginagawa. Dati pa sikreto pa Dati tarang sasabi mo pa, ay nagkataon lang ba na nakulong si Revilla? Nagkataon lang bang? Hindi ngayon Panay sunod-sunod na papakulong, ang bilis ng kaso Pero yung sa flood control issue, mabagal, wala. Halatang-halata na Di ba? incident. Antindi na po, alam mo, nag-survey ako sa lahat, iba't ibang social media groups. Antindi ng galit ng tao ngayon. Grabe. Hindi nila alam kung paano gagawin. Sabi nila, may isang reliyon lang daw may magsimula. Sasama talaga sila lahat. Kung ang panawagan ng isang reliyon for peace, hindi daw sila sasama. Kung panawagan ng isa na, eliminate na, sasama daw sila Pero, syempre, hindi naman gagawin natin yan. Hindi naman tayo pag-ano dyan. Pero, sobra na Puno na po yung taong bayan Maiintindihan mo Maiintindihan mo sila Pero pinapayuhan ko sila, relax nyo lang galit nyo. Huwag tayong gagawa ng ganyan. Relax lang kayo. Bawal yan. Hindi masama yan, sabi ko. Pinapayuhan kasi, syempre, medyo kailang vlogger tayo. Pinapayuhan ko sila. Gawin na natin, lumaban tayo sa katotohanan. Darating din ang Panginoon Diyos talaga, makikita niya kung sino talaga at parurusahan itong mga to. Do not want to evoke a reaction or debate because I want to respect my fellow senators. Much of this has been vented in the media. Director Matibag has promised us that he will give us a warrant issued by the ICC, has promised us that he will hold his agents na nanggulpe ng isang OSAA. He will be the one to implement the contempt order and hold them in his office. So when I mentioned his name, his position the other day that it was bad taste, walang personal yun. I mean, regardless kung sinong, even if it was a secretary, an alter ego of the president who wrote the prosecution team or the defense team to say, pwede bang next week kasi may seminar, I would have said the same thing, di ba? Na, look at the gallery. Kompleto parati dyan from Congressman Ace Barbers to many Congressman Ridon. I won't name all of you, but you're busy people. But you think this is important, so you take time out and you are here. Di ba? Of course, the prosecution team, you are here. We are here. Hindi kayo lulusot kay Cayetano. Despite of many, many other important things, not only investigations, not only the flood control, not only the BIR, not only, we're also talking about the nation being prone to volcanic eruption, to yung bagyo, buti, well, nasalanta pa rin tayo ng bagyong Inday. Ibang Inday ang pinag-uusapan natin dito sa impeachment. But still, we are here. So it was in good faith that I said, as an example
mukha namang masama kapag yung isang bureau head. NBI director is a very important position, but it is a Oh. bureau. So if a bureau head, and tignan yung invitation, nakalagay sa invitation, or your representative, and we resolved it. So aksidente ba na yesterday, suddenly after I mentioned it, and after during the weekend, many have been talking about na dapat ata hindi 16. So 21 na lang kami ngayon eh. So 2/3 of 21 is 7. Pag nabawasan pa kami ng 3, 13 na lang yon. Sasaya ng mga boy ng mga congressman ngayon, no? Safe na safe sila, no? Walang nagsasalita eh. Hindi 67 na contractor sinabi ni Pinky, hindi tinuloy eh. Kasi kukuda lahat eh. Madadamay lahat eh. Sa sarap ng buhay nila ngayon, no? Si Senator Marcoleta, walang kasalanan, nagsasuffer lahat sila, no? Tapos kukulong yung si Cayetano. Dahil sa plan, malamang sasampa niya sa SEA Games. Sasampa niyan. Grabe, no? Ang sasama ng mga ugali ng mga to, no? Grabe, no? Ngayon lang ako nakakita ng ganito, sama ng ugali. Sobrang sama ng ugali. Grabe. Talagang yung sama nakakagalit. Talaga. Totoo lang talaga. Ako, totoo lang siya sabi ko talaga. Grabe, ngayon lang ako nakakita ng ganitong mga tao. Pero some will argue, mabawasan lang kami ng 1 o 2, baka 13 na rin yun kasi wala naman half person o 3/4 person. So all of these issues are valid. Question, the chilling effect is there, but am I intimidated? Wala na akong choice. Ilalabang ko na to, gagawin ko yun ang dapat kong gawin. Tama. Bumaliktad man yung sitwasyon, Talaga lumalaban si Cayetano. Parang si Senator Marcoleta. si President Marcos ang ini-impeach and I felt a certain way, ilalabang ko rin. Chief Justice man ang i-impeach, ilalabang ko rin. But for the record, Mr. President, go ahead and investigate. First of all, that's been investigated many, many times. So, I'm not sure. I think the Office of the Ombudsman... Bigla ka nag-imbestiga sa gitna ng kasagsagan ng impeachment. Bakit? Parang bata, no? Parang ganito. Naku, ang galing ni Cayetano. Naku, nanghadlang si Cayetano. Wala si Marcoleta, pero si Cayetano hadlang. Mag-iisip ako ng pangkakaso. Alam ko na! Yung SEA Games 2019, bubuhayin ko! Total naman, nasa kapangyarihan kami ngayon. Gagamitin ko tong ahensya na to. Total naman ang presidente kakampi ko. Gagamitin namin kapangyarihan. Sama ng ugali, no? Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Di ba? Sisilipin mo yung pero yung kasalukuyan, di mo masilip. Ikaan niya ang presidente, puro nakakulong. Kung mahina ang presidente, bakit marami nakulong ngayon na malalaking tao? Hindi kasi nag-iimbestiga sa nasa kasalukuyan. Subukan niyo mag-imbestiga. Maraming makukulong. Ang iniimbestigahan niyo kasi yung mga luma. Ay, pwede talaga may makulong, may makita ka. Kahit isa, ikukulong niyo. Subukan niyo imbestigahan yung mga luma. May makukulong talaga. Tama? Yung mga congressman, isa-isa mo, imbestigahan mo, may makukulong talaga. Di ba? Yung isa tumanggap, si Erich, tumanggap ng donasyon din. Imbestigahan nyo. Ayaw nyo. Hindi talaga makukulong. Diba? Subukan nyo, imbestigahan nyo sila Martin, yung mga pinangalanan sa flood control, yung mga sekretary. Tignan nyo, may makukulong. Kaso ayaw nila eh. Bago mag-imbestiga, kailangan daw mo ng ebidensya. Saka nakakita nun. Diba? May naniniwala pa. Yung mga magagaling din naniniwala. Yung mga naniniwala, magagaling pa. Mga tapos pa ng abogado iba. Lahat. Saka nakakita niyan, tulong-tulong kayo para pagtakpan yung issue na to? Man, ang nag-file pa ata, Chief of Staff mo eh. Senator Rob, I'm not sure but parang may kaso na nun. Senator Drilon quizzed us here. I was Speaker of the House but I chose to appear before the Senate to be able to answer all of those questions directly. The SEA Games, paulit-ulit yan. Biktima na ng speakership ng 2019 yan. Nahuli namin yung PR na sinabi kikiam, pinakain daw mga Muslim ng baboy, when it was chicken longganisa na pinakain. Pero nasiraan na tayo sa Malaysia, Indonesia. The SEA Games gave us so much honor. So far, it's still the biggest SEA Games in history. Many of our athletes launched their career, even going to gold medals in the Olympics. Our athletic and our yung aquatic natin center in Clark is one of the best in the world. Ang nagsabi nito yung Israeli coach
ng isang foreign team doon. But go ahead if you want to investigate. Go ahead. Diba? Yan sila eh. Di ba? At ano pa ulit-ulit na lang eh. Huwag na tayo bula-bulaan, magbulag-bulagan. Alam naman natin eh, nanggigipit na talaga sila eh. Kasi alam nila, talo na eh. Alam nila impeachment niya, wala nang patutunguhan niya. Pero ginagawa nila ng paraan para mawala talaga si Sara. And then, in the same time, mawala lahat ng kukontra sa flood control issue. Lahat ipakukulong nila. Lahat, Papaw, lahat pakulong na. Ikaan niya, magaling naman si ano eh. Paano magaling sila? Magaling ba ang taas ngayon? Naghihirap ang bansa ngayon? Payag kayo, tumataas ang kuryente, walang ginagawang aksyon? Basta gusto nyo lang siya, payag kayo. Basta makapag-ingantay lang kayo sa kaaway nyo, okay na kayo, payag na kayo, kahit mataas kuryente nyo. Sa bagay, hindi naman kayo nagbabayad, nanay nyo. Di ba? Totoo lang. But I just wanna put on record, mukhang misfire. Bakit? Yung sinasabi niyang infrastructure na walang bidding, Oo. first of all, the procurement law has many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na to. Okay. Secondly, bakit ko sinabing misfire? Hindi po sa I'm referring to the director ng NBI Matibag. I had nothing to do with the infrastructure. The chairman of the committee. In fact, I had to resign from the DFA because I was running for congressman during that time. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me because how could a non-member of the Senate or non-member of the House insert anything? Okay. Dun sa sinasabi niyang infrastructure, it was done by the BCDA. The chairman of the BCDA is one of the closest advisors of the president Tama. now. Gagawa siya ng paraan, Sir Cayetano. Makasuhan ka lang. Hadlang kasi po kayo sa kanila eh. Hindi sila makausad sa talino nyo eh. Ganun lang yun. Hindi sila lumalaban ng parehas ngayon. Katalaga kanila ginagamit nila yung ahensya kung saan pinahiram lang sa kanila. Pinagkatiwala lang sa kanila ng taong bayan yung ahensya na yan, pero ginagamit nila laban sa taong bayan. Shipin mo yan ah. Nagpapasahod sa kanila taong bayan, pero hindi ginagamit nila sa taong bayan ngayon. The president of the BCDA is one of the closest advisors and is a secretary now. And he said medyo kaduda tong kumpanya na nanalo walang bidding. If I'm not mistaken, it's the same company who's making the City Hall of Pasig. So, I mean, if they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. At paninindigan ko po na... Oo, siya chairman. Kaya nga bigla mag-imbestiga eh. Hindi ka makausad, bigla mag-iimbestiga. Ang hilig nila sa ganyan, no? Ang hilig nila sa ganyan, sa kalagitnaan hindi sila makausad, mag-iimbestiga. Diba si Senator Marcoleta, biglang winarang top arrest. Makaganda nung nangyari doon. At kung may anomalya, ako unang magagalit. Di ba? Ganyan sila. O, tama. Kung may anomalya, siya unang magagalit sa SEA Games na yan. Anong kinalaman ni Cayetano? Basta pag may problema sa SEA Games, Cayetano ang huhulihin, ipaplander. Para sa mga flood control issue, nag-iimbestiga si Marcoleta ay kulong. Maraming tauhan si Mike sa negosyo niya, si Mike makukulong. Maraming nangyari sa flood control issue na sino yung pumirma, hindi makukulong. Shipin mo yan, pagkalabang kulong, may koneksyon, pero pag ito harap-harapan, kung sino pumirma ng budget, walang kinalaman, naknantetin to, lokohan to. Lokohan na to mga kababayan. Walang kinalaman. Doktor, nag-opera, pinirmahan, yung waiver, namatay yung pasyente, walang kinalaman. Nantiting naman, niloloko mo taong bayan. Niloloko niya tayo mga kababayan, niloloko tayo. Sigurado niloloko tayo. So go ahead, but my point, Mr. Chairman, honorable members of the court, sa prosecution, to be fair sa prosecution at marami akong kaibigan, I've never felt any intimidation from any of you. I mean, you've continued to be either friends or for those who are former friends but friends. I mean, I don't know if nagkamali lang ako, but on the first day, I nodded ng konti kay Senator De Lima. Gumanon din siya, hindi ko alam kung na-acknowledge because we were friends once upon a time and this is a court. We owe it to each other to be professional, di ba? So wag tayong pumayag na someone like Director Matibag would do that. My point, Mr. President, Mr. Presiding Officer, he could have not announced it and investigated. Iimbestigahan mo, tingin mo may mali, iimbestigahan mo.
Totoo yun. Kung alam mong mali si Duterte at itong flood control, naniniwala ka si Duterte, hindi imbestigahan mo. Kayo nakaupo eh. Totoo, imbestigahan mo. Hindi i-announce mo sa TV, i-announce mo pa sa TV na iimbestigahan kita ganyan-ganyan, tatakutin mo si Cayetano. Grabe ngayon dito, no? Grabe nangyayari ngayon, no? But it is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. Tapos sasabihin mo may insertion, tapos sasabihin mo hindi liquidated po lahat yun. So, let me talk of unfairness. Hindi ba unfair? Kung ako, babalik na rin ko, sasabihin ko, inimbestigahan ko na rin kahapon eh. Ang sabi sa akin, mainit ang ulo ni Director Matibag kasi may contractor na daw yung binigay na lupa para sa NBI at gusto niya sarili niyang contractor. Oh, di ba? So would that be fair to him? No. It would be a marites Pag sila may kaso, okay lang. No? Pag ito mga to, bubutasan, iimbento ng kaso. accusation. So that's the same thing here. Huwag kayo magbulag-bulagan, mga kababayan. Huwag kayo magbulag-bulagan. Kawawa taong bayan. Huwag kayong sa politiko. Huwag nyo anuhin yan. Alam namin makibibim kayo, pero sobra na. Alam nyo, hindi naman namin umalis kayo dyan eh. Huwag nyo naman konsintihin yung mali. Sobra na. Ang taong bayan, huwag kayo sa makasarili. Kawawa taong bayan, hindi kasi kinakaramdam ng gutom eh. Maaaring iba sa inyo, umaasa sa magulang. Iba sa inyo, may pera. O naiwan ng magulang na pera. May pera kayong konti, trabaho kayo, maganda. Kaya hindi nararamdaman yung taong bayan na nasa hirap, yung mga binabaha, nahihirap araw-araw, mataas ang bilihin, mataas ang kuryente. Hindi yung kasi naranasan yun eh. Kaya makapagsata kayo, okay lang. Kaya gusto nyo paghihiganti lang ginagawa nyo ngayon. Pero sa taong bayan, wala kayong malasakit. Kung may malasakit kayo sa taong bayan, hindi kayo magsasalita sa mga tao na ngayon ay nakukulong, nilalain nyo si Marcoleta. Alam niyo naman pinaglaban ng mga yun kung ano eh. Para sa ating bayan ang pinaglaban nila, pero kayo, wala lang sa inyo yan. He announced yesterday a marites accusation towards me. Okay? That affects this court because I am now a senator judge. So I hope this is the last time that I'm going to have to speak about this. But definitely, we've been speaking about this, binabawasan talaga kami. Iniisa-isa, even yung mga vlogger na malapit. Oh, binabawasan talaga. Totoo yan. Binabawasan talaga. Hindi ba binabawasan sila? Binabawasan sila. Nakakulong na, kakasuhan pa. Si Robin nakapending, kay Bongo nakapending. Ulitin natin yun. Talaga kami. Iniisa-isa, even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi, 2 down, 3 down, may kasunod na. Di ba? So, Mr. President, I want this impeachment to be a test that the 1987 Constitution works and that despite political differences, the prosecution and defense, I saw them after the first or second day, nagkakamayang kayo, nagkakamustahan. After the first or second day nung mainit na baliktaktakan dyan sa pre-trial, nagbabatian, di ba? Even in court. So, we can't help but be emotional. We can't help but get mad at what we think is disgusting or sometimes crossing the line. But is there any question that for this verdict, whether it's for conviction or acquittal, to be accepted by the Filipino people, we have to make sure that the integrity of the court is intact. I will admit to you, nahirapan po ako. Wala si Senator Marcoleta. Yun, no? Wala si Senator dati Marcoleta. Hirap sila. Aminado sila talaga na hirap sila, wala si Senator Marcoleta. Kaya nga kinulong nila si Senator Marcoleta eh. Kasi alam nila, ang laking bagay ni Senator Marcoleta sa trial. Incidents na naman. Hindi. Harap-harapan ang sinasadya tayo ng mga to. Ginaganito tayo, binabastos na tayo. Biruin mo, mas maraming tao naniniwala sa katarungan, binabastos na nila. Ang pinapaniwalaan nila, yung mga trolls lang nila, na sila din. Di ba? Darating din ang katapusan. Iilan lang po kaming abogado dito. Oo. Si Senator Hirap kami, wala si Senator Marcoleta. Totoo yan. Pangilinan,
Senator Cheese. Si Amy is a law graduate, di ba? Pia. Senator Pia, Bam is a second-year law student and I'm encouraging him na tapusin niya. Total review na yung nangyayari ngayon. But it's not easy. 24 lang kami, nabawasan na ng 3. So I hope this issue of the integrity of the court becomes an issue for all of us. Director, hindi mo kami Okay, maraming salamat. Alam niyo mga kababayan, konting tiis na lang. Alam natin nakakagalit yung ginagawa nila ngayon. Lagi sinasabi ng spokesperson, ang Pangulo nagtatrabaho lang. Hindi namin kailangan ng trabaho lang, ma'am. Ganyan din sa opisina, ma'am. Lahat ng katrabaho namin sa opisina, tatrabaho lang. Pero pag may sip-sip, galit na galit kami. Totoo yan, di ba, sa opisina? Kung sino pa yung salot sa opisina. Kasi ba sa opisina may mga, akala mo kung umasta siya, may-ari ng company, di ba? Daming ganyan, di ba? Na nagagalit ka. Sasabihin nila, bakit ako sinisisi nyo? Tatrabaho lang naman ako. Yan ang katwiran, tatrabaho lang. Ma'am, sir, hindi namin kailangan trabaho lang. Kailangan namin malasakit sa kapwa. Yung pagmamalasakit na yon, isa doon, yung sa flood control issue. At hindi mo pababayaan makulong na sila Senator Marcoleta dahil sila nag-iimbestiga. At hindi mo papayagan silipin yung mga dati ng kaso kaysa ngayon. Kung may dapat unahin yung ngayong kasalukuyan. Kaso ayaw nila. Halatang-halata nagpapalata sila. Pero di bali, okay lang. Tayo panalo sa labang ito. Yung isa dyan na Pinoy Canada, yung mga nangaasar kay Marcoleta, pati INC, harap-harapan talaga, binabasos na niya. Binabasos niya INC, lahat. Ulto, ganyan. Kay OJC, Muslim, binabasos talaga niya. May hangganan yan, brother. May hangganan yan. Baka, yung gano'ng kasaya mo ngayon, tumatawa ka, baka ikaw unang iiyak ng sobra, aagos luha mo. Pag ang Panginoon Diyos, humatol na. Hintayin nyo ang dakilang Babylonia. Malapit ng gumuho. Symbolical yan, freedom, figure of speech yan, figure of speech, no? No? Yung Babylonia na yan, ulaan nyo kung ano yan. May paparating na dakilang Babylonia kung saan maglalaho. Di ho ba? Ganyan kasimple lang yan. Biblia na, prophecy yan. Maraming salamat. Isang makabuluhan talakaya naman. At itong komentaryo ito, punong-punong karunong at kaalaman. Ingat lagi. Paalam po sa inyong lahat.